Opo. Kasi RSG po, parang parehas po sila ng playstyle namin. Wow, or... Yun yung sinabi niya. Ganon yung sinabi. Ganon niya sinabi. Ganon yung sinabi. Ganon yung sinabi. Tapos biglang sasabihin ni Maro, okay, you may now take your walk to victory. Yeah. Tapos mababaw na sila. Ayan, mababaw na sila. Ano, yun yung nangyari sa interview. Tama. Wala pang MVP nun eh. Wala pa. Wala pa, di ba tinatanong? Yung match MVP. Who do Wala you think pa. is the match MVP? Ayan, Kasi sisigaw ganun na. si Mara. Diba, yun na yun. Pero, wala na yun. Wala tayo dito ngayon. Wala tayo dun ngayon. MPLI kami. MPLI kami. MPLI kami. Pre, nakikita mo yan. Nakikita mo yun. Bumoboxing si Kuya Aqua, pre. May ano, may ritual. May konting ritual. Sa Masyado Boxing. Sabi niya, kapanood ko lang dun sa kabila eh. Sabi niya, na-inspire ako eh. Magaya nga. Magaya nga yung moves. Na-inspire ako dun. Magaya nga. Pakitaan ko nga. Pakitaan ko nga. Andito na rin eh. Andito na rin. Championship na to eh. Andito na rin. Championship din to. Championship din to eh. May Championship SDE din to. SDN din kami. Kala nyo kaila may SDE ah. Diba? Papalag din kami dito. Papalag din. Ang bagal pumili ngayon ni na TikTok to. Kasi take your time eh. TikTok on the clock eh. Usually mabilis yan eh. Tama. Usually pick agad yan. Ngayon, ngayon siguro kino-consider nila. Kumbaga parang iniisip nila. Kasi nakita nila yung laruan ng RSG nung kalaban yung AP Bren. Parang very dynamic. Kailangan nilang masira yung piece by piece, yung composition ng side ng RSG. Kasi kung hindi, kung uulit at uulitin lang nila, baka mayari sila at mahirapan sila. Kasi nakapag-adjust na tong RSG. True. Ayun yung adjustment. Paramis agad prio pick ng RSG. Correct. Usually, usually kapag si Aqua, damage type mage ang pipiliin yan, Hans. Yung mga barya, minsan may parsa pa yan. Ngayon, sabi, magparamis tayo para sustain. Tapos gusto natin yung pangmatagalang laban. Tsaka pasok din yung paramis dun sa playstyle ni Aqua at some point. Kasi nga, di ba, nabanggit kanina, I think ni Mirko na si Aqua yata ang top 2 KDA sa buong MPLI. Sa buo. Sa buong MPLI. The low-key man. The low-key man. The low-key man yan. As in, hindi mo siya hindi mo talaga siya makikita, hindi mo siya mararamdaman. Ayun na. Pero ramdam siya ng kalaban at ayan na. Ayun na, pinilian na ni Emma, ninakaw. Ang tawag dito, activity. Nakaw pick yan. Ayan, Valentina. Yes. Nakaw pick yung 1-1, boy. Favorite kasi ni Benny QT yan. At marami nagtatanong, bakit nga ba yung 1-1? Bakit nga ba yung 1-1? Madalas, parang hindi naman gumagana pero bakit pinipili? Pag nag-late game kasi pare, tas marami pick kayo. Oy. Yung paramis, masisave niyo yung 1-1, tapos pag nag-late game, ang hirap uli ng 1-1. Yun na nga. Lalo na ako pang matmatindihan yung 1-1. Yun na nga. Si Emma na yan eh. Kaya nga, parang kumopya rin kagad ng, kumuha pala ng Valentina kagad itong side ng Echo. Kasi first, of course, merong paramis on the other side. You would want that to have an option. Pangalawa, pag ginamit nila yung Netherrealm, kung sakari na lumipad itong si Eman na gamit itong 1-1, then Sanji could possibly save them. Di ba? Merong posibilidad na maligtas niya yung kanya kampe. Narinig ang higop ah. Kumbaga mahigop niya yung damage. Di ba? Mahigop niya yung damage. Ito, anong 2 picks? Kuya, pasensya na guys ha. Medyo masaya lang kami ni Hans. Pero matindi ang bearing nitong laban Matindi ang bearing na to kasi ang bearing ng laban na to, Hans, history. Is history and pride. Kami ang MPLI champions. Anong curse? Walang curse dito. Wala. Blessed kami dito. Walang sumpa. Walang sumpa. Sumpaan lang. Sumpaan lang. Na kami ang bahala. Kami bahala. Sure ball lang. Pinas magcha-champion dito. Pinas magcha-champion. Dami nyo sinabi. Ang tawag dito, good problem. Good problem to. Good problem. Anong pipiliin dito ng RSG? Teka, pwede pwedeng rec-D pa tira naman ng mic namin. Medyo nawawala-wala eh. Medyo tagilits ba? Tagilits eh. Okay. Since Minotaur ang tinanggal nila dito, missing ang Echo ng here. I'm probably thinking of like a Brody para pressure kagad dun sa 1-1. Ako dito, Bruno. Oo. Bruno, boss. Parang pwede nga ang Bruno, no? Kasi may usong pa, di pa nakaka-pick up dito. Ay, Claude! Dalawa lang yung sinabi natin. C pala, letter C. C pala. Letter C. Ayan, okay na. Claude. Galing talaga ni Kuya Red. Shoutout kay Kuya Red. Kay Kuya Red. Pinabati namin ang aming mga directors. Saktong-sakto, pagka-pick ng red side, no? Si Kuya Red. Si Kuya Red na. Claude pare, ibig sabihin, yung laruan ng Echo, ang gagawin nila dito, ultra late game. Oo. Personally ako lang Kuya Hans, Ano bilang isang marksman na laging binubuhat ang kaibigan kong si Butters. Laging binubuhat. I can see it. Yung Claude, kailangan talaga win-bestment ka dyan. Tama. Kailangan win-bestment. Okay. Kailangan mong i-take your time. Tsaka kailangan, hanggat wala kang item,
ang prime mo talaga, hindi ka agad sasama unless sa last hit ka. Oh. Unless kaya. Pero Uy. pag hindi kaya, ang hirap kumin ngayon sa Cloud. Grabe kasi nerf dyan eh. Correct. Nerfed yan talaga eh. Pero tingnan natin, late game, kasi for me, 1-1 ang lamang dyan kapag late game. Uy, ito yung rare moment sana. Nag-pick up ng... Ang Ay, bilis! Pobius! Ang bilis! Ito yung rare moments na nag-pick up ng Pakito ang side ng Echo. Kasi Echo. usually ang ginagawa ng Echo, ang binibigay nila mga heroes kay Sanford is yung mga nagsisimula ng laban. Parang Terizla, Yuzong, ganyan. Oo, yung oo. nag-i-initiate talaga ng todo. Oo. But again, ngayon Pakito siya, so pwedeng manggaling siya sa likod. Si ano, Pobius, Yung Pobius sa pick up naman ng side ng... Pobius yung Echo. Pobius pala yung Echo. RSG yung pala yung Pakito. RSG yung Pakito, Quezon na. Okay. My bad, Pero my bad. tama lang, siguro nalito ka lang. Pero Oo. ang feeling ko, ang gusto mong sabihin nun, si Nats ang Topa Kids. Sinatsan to, Pakit. Si Nats ang sinasabi ni Sona, guys. Basta kailangan magaslaw talaga ng todo. Ito na naman tayo. Eto na naman. Nahihilo na naman ako. Nahihilo. pre. Alam mo, Kuya Hans, Ano yan? kanina si Nats ang nagligtas ng buhay ng RSG Tama. against AP Bren. Ngayon, Topa Kids siya. Iba talaga hulog ni Nats eh. Iba, Feeling ko eh. iba ang gising ni Nats ngayon. Pag nakapagkape talaga si Nats, may ano talaga eh, may Alam mo eh. entertainment factor, kaya nga siya tinawag na Nats Entertainment. Nats Entertainment really is there para sa side ng RSG, pero awaiting them are the lone team standing. Kamakailan lang sa upper bracket Walang curse. na naunang nakarating sa Grand Finals. Walang iba kundi ang Echo. And they're gonna be facing things off once and for all. Oo. Para malaman kung sino ang kampiyon. Dahil una pa lang boxing na agad. Oo, yan, ginera na kagad dun sa bandang Getty. Gera na. Ginera na kagad. Kasi ano na to eh. Finals na to eh. Finance na to eh. Tsaka Nats Pakito plus meron kang Kadya. So ang ibig sabihin yung RSG, nilalaro nila yung laruan ng Echo. Biruin mo yung RSG, kakagaling lang nila sa 25-0. Kagabi. Oo Kagabi nga. ba yun? Kagabi yun. 25-0. 25-0. Tapos kanina, binarag nila yung MPLPA Champions. Binarag nila. Kinambak nila yung Game 3. Kumbaga yung confidence nila ngayon, men, at an all-time high. Ultra confidence ang Ultra tawag dyan. confidence. Ultra confidence. Like legit, hindi. Kumbaga, confidence na hindi na maipapaliwanag ng siyensya. Oo. Tapos yung lineup nila dito, Hans, pag-iisipin mo mabuti, pick-up type yan. Oo. Kasi nga, May Kadya. Kadya, meron ka pang Martis. Totoo. So napakadami mong option dito to kill. And yung 1-1, every time na online yung ult niyan, pwede mo sabihin go tayo eh. Correct. The only upside here for the side, okay, nagka-fligeran. Medyo- Pero as I was saying a while ago, Oo. si Light and si Demon kahit na magiging crucial dito sa early game ng side ng RSG Philippines. Kasi hindi pa nila maaasahan si Eman in terms of damage. Usually, Tama. meron kang Kadya Oo. kapag kailangan mo, or usually kapag may Kadya ka, meron kang Brody, Beatrix, o kaya yung carry para mabilis lang talaga masusok up or mabilis mong Combo. kumbaga matatanggal kagad sa mapa. Pero ngayon, Echo, knowing that, they're playing very careful. Kumbaga sinasabayan lang nila yung galaw ng RSG as they wait for the turtle na ngayon ay magsuspawn na rin. Ayan na ang laban ni Demon Kite at ni Carlito. It's been a long time. It's been a long time coming after a year of the kung ano man yung mga kung ano yung mga tournament nila. tournament na pinag-usapan natin kanina. This is it. Demon Kite coming in at si Sanji makakuha ng turtle. Lalaban pa rin ba ang Echo dito? At ayun yung Brent pero napakaganda ng ultimate na meron. Si Aqua to save his allies. Pero Oy! nandun yung counter go ni Sanford. Sanford, 4D. Nahila siya ngayon ni Light. Pero makapag-flicker out Sanford. Sabay Oh! ninakaw naman yung Netherrealm. Nagkapunuan ng buhay. Wala, namatay. Legit na nag-tag of war lang. Tag of war ang lang, dalawang boss. teams na to, pero ang mahalaga ay ang Echo. Ang Oo. unang nakakuha ng turtle ng laban na yon, that gives them enough room Yes, to sir. grow at least 113 gold. Hindi man siya ganun kalaki, pero yung shields na nabibigay ng turtle ay mas lalong magbibigay sa kanila ng confidence to go for team fights. Oo. Buy a little bit more time para kay Benny Cutie and then unleash ham sa side ng RSG. Eto lang, Hans. Ang hirap mamatay dito. Ang hirap makapick up dito Correct. agad sa dalawang team na to kasi halos similar yung kanilang lineup. Pero yung Echo yung sumagot dito eh. Yung Echo yung sumagot dahil nga nag-Pobius sila. At kung iisipin mo mabuti, kinounter din nila yung mga dashes. Oo. And medyo nahihirapan talaga sila in some situations. But as of the moment, dito na naman si Eman. Nag-dash in. Papasok itong si Sanford para makalatag naman ng damage output. Eman is on the other side. Okay. Siya mawawala sa pagkakataon na yun. Light tries to go for it as well. Siya ang naipit dito sa pagitan ng iba sa mga member mula sa Echo. And Humila! Aqua tries to go as well. Sanji still alive. Aqua protected his teammate habang si Demon Kite nandito sa kabila. Lalaban pa si Demon Kite. Meron ba siyang ultimate dito? Wala! Okay. At umokay na. Salamat sa mga direct natin. Awat na daw. Awat na.
300 ang kalamangan ng Echo at Echo pa yung nagsisimula ng laban, Hans. Oo, ito ang maganda na ginagawa ng Echo ngayon. As in, pino-force talaga nila na yung pressure ay maramdaman ni Eman. Kasi alam nila that Eman is gonna be the problem pagdating ng later portions ng ating laro. Kailangan mabigyan ng RSG Philippines ng kaunting assistance yung mga gold laners nila. Kasi parehas yung trajectory niyan eh. Parehas late game. pang gold lane, ay parehas pang late game yan. Parehas Na kailangan mong alagaan ng sobra para pagdating ng late game, merong aasahan, merong ang damage output. True, parehas magbibuild ng Wind of Nature. Yun na yun. Correct. Para magkaubusan talaga ng physical. But Aqua, now having the necklace of Durance. Okay, Nats coming in. Left jab, right jab. Pasok ngayon. Sina Demon Kite. Lalaban ba dito? Si Sanford. Lumilipad si Sanford dito with the Demonic Forces. Makakuha ng Retribution. Makakuha yun ni Demon Kite. At ngayon, doon, lalaban pa rin ang Echo. Netherrealm after the Blazing Duet. Nako, kopyahan na to ng mga Netherrealm. Habang buhay pa rin ang kupunan ng Echo. Nandoon sa bandang Gedli. Sino yon? Si Nats ay makukuha dito. Ang Echo. Tatlo ang nawala sa mga Orcas at nilalaban pa rin nila. Tumatakbo na si Carlito. At hindi na siya pagbibigyan pa ni Eman. Eman will take 2 and Nats will take 1. That's a 4 for none. Lamang ang RSG. Ibang klase ang ginawa ni Nats during that moment. As in, hinawi niya, tinulak niya papunta doon sa magandang pwesto ang iba sa mga members ng Echo. And that gave opportunity para dito kay Eman to unleash the fury, unleash the crossbow of Tang. At ang resulta ay talagang naligwak ang apat ng miyembro mula sa Echo at lumamang ng 2.0K aside ng RSG. Hans, sinabi natin kanina, si Nats talagang susi dito ng Ang RSG. susi. Kung pwede mong sabihin franchise player na talaga to eh. Danatski. Danatski eh. Danatski, At men. hindi, biruin mo, sinugod niya yung apat. Alam niyang cooldown yung mga skills. Pwede pa pala yun. Gulat tayo, kahit tayo nagulat, kahit si Direk nagulat eh. Sabi niya, uy, pwede pala yun. Pwede pala yun. Meron na naman tayo natutunan. Oo. Meron ka na namang natutunan. May bago na naman natutunan o nagpapakito ko. Ibang klase. Grabe yun, biro, ang sinugod niya, si Sanji. Si Sanji yung una niya sinugod. Tapos hinilera niya kasi lahat eh. Oo. Papunta doon sa pwesto na pwedeng makahila si Aqua. Pwedeng makapag-crossbow of Tang itong si Eman. Kaya ngayon, pansin niyo naman, ma-attack na naman si Nasi. Ay, grabe! As well. Grabe, parang si Pacquiao. Okay, bumubum-bum-bum, habang Blazing Duet, yung Netherrealm. Uy, si Freddy Roach. Si Freddy Roach Si Freddy Roach, tumulong, men. Tumulong. Ang tindi naman ni Nats dito magtopa. Kids, hindi mo pwede ibigay kay Nats yung mga ganitong XP, men. Yung mga may mga killer instinct. Oo, tsaka yung mga sobrang bilis talagang gumalaw. Rotate from one map or from one lane to another. Yan ang ginagawa ng RSG ngayon na medyo hindi nakakahabol ang side ng Echo kasi yung ano nila, yung composition nila is more on sama-sama talaga na kailangan pagdating ng teamfight, papalag tayo. Pag nakita ni Sanford na nandun yung 1-1, okay, latag. So yun yung lineup ng Echo, Yun yung no? lineup. Teamfight magkakatabi. Teamfight magkakatabi. Actually, hindi yung lineup ng RSG, kaya naman nilaban nila ito. Yun naman yung Divine Judgment. Pero ayun na, hindi mo pero yung 1. Dumadamage pero may Netherrealm na naman. Si Nats na Dito naman. si Sanji. Abang si Nats andun sa batang Gedli. Boom. Yatap si JP dito ni Aqua. At ngayon, hinahabol si Demon Kite. Si Carl T. Si binabanatan si Nats. Si Nats makakawala! Nats survive! Welcome to Nats Entertainment! Habang nandun pa rin si Demon kahit maiwan mag-isa, ilalaman lang to ng side ng Echo. 3K ang kalamangan, 2K para side ng RSG. Then again, it's still Demon Kite. Si Demon Kite ba yun? Yung nakakuha ng turtle? Oo, para sa Demon Kite ulit. Parang si Demon Kite ulit. Kung si Carl man, sige, 2-1. Pero lamang pa rin ang RSG. RSG getting the second turtle of this fight. Pero ang kabayaran nun ay ang buhay nitong si Demon Kite at ng isa pang member. Nats was able to escape in that situation pero mabilis naman nakabawi ang RSG with that turret takedown. Oo. Posibleng ganun din ang gawin ng Echo down low kasi si Aqua lang naman ang kailangan mag-alaga nito at mukhang makukuha din nila. So a trade for a trade. Objective na turtle and turret para sa side ng RSG pero Echo ayaw nilang tumigil si Benny Cutie. Kailangan bumakaway. Ay, grabe! Naku po, kailangan na ng stacks ni Benny Cutie dito. Habulin siya ni Eman. Pero si Nats ang maiiwan. Actually, hindi pala. Si JP ang naiiwan. Oh my G! Ang tindi ni Nats, dahil pinalo niya si Benny Cutie, nag-force react ngayon yung Echo. And with that, 6-3. 1-0-5 si Nats, 2-0-4 si Aqua. Saka kita mo yun, kumbaga parang
ina-anticipate nila yung laban kapag wala si Sanford. Oo. Kasi pag ganun yung nangyari, edi wala nang hahabol dun sa Pakito. Wala nang hahabol dun sa 1-1. Si Emma nandun sa banda itaas, nagpa-farm lang talaga. So it's up to Nuts to make the necessary play possible. And kapag wala yung Phobius dun, there's literally no counter. Walang hard crowd control Wala. sa side ng Echo. Bukod sa final slash nitong si JP na nabaliktad din naman kagad kasi siya yung pinuruhan ng RSG nung pagkakataon na yun. Pinapakitaan tayo ng beautiful MLBB ni Mr. Nuts. Pag si Nuts pumitik, maglalagitik. Akala ko wala stick. Pag pumitik, wala stick. Sprikitik, wala stick. Nuts pumitik. Kung ano man, ang bala ka na. Oo. Pero kasi parang ganun yung mga pindutan niya eh. Parang sa kanya lang tayo nakakita ng ganyang mga type ng XP eh. Yun na nga eh. Ano eh. Action man eh. Hindi mo alam yung gagawin eh. Sa man of action. The man of action. Okay, Divine Judgment. Sinong tatamaan dito? Si JP. Pero mapagamit kayo ng nako na Netherrealm. Si Sanji, alam na to ng side ng RSG. So kailangan na ba mag-ingat ng Echo? BMI out this time. Si Benny Cutie, ayan na. Yung Demonic Forces tumatalon-talon ni Sanford. Nilalaban nilang to. Si Eman ngayon ang babanatan nito. May Netherrealm para maligtas si Eman dito. Habang nandun si Sanford, makakapag-out. Si Nuts ay nandito na naman. Pumipitik. At ngayon, may matatamaan si JP. Sanford volado. Oh! Demon Kite! Na tumutusok! Double kill para kay Demon Kite. Oy! Habang si Carl TC naman makakanako ng Lord. Ilalaman pa rin to na side ng RSG kapag Maniac na si D-Kite. Demon Kite will take all the sweeps and yung efforts ng Echo doon ay nabaliwala dahil sa galawan ng RSG. Legit na demon time itong si Demon Kite dahil nakakuha siya ng Maniac. As of that moment, it was a beautiful start sana para sa side ng Echo kasi nakommit na nila yung Eman Crossbow of Tang. But the problem is, na-expire din yung Netherrealm na ibinigay sa kanila ni Sanji and therefore, dahil wala silang Netherrealm, walang ultimate yung Valentina para kopyahin itong si Aqua. Aqua still had a Netherrealm to spare. Grabe. And thereon, katiting na lang yung buhay ng dalawa sa members ng Echo. Demon Kite with the double decimation. Sunod pa dun sa ibang dalawa, resulting into a Maniac na 4.7k, Oo. 4.8k sa side ng RSG. Alam mo, so Hans, RSG ang pumigil sa streak na gusto sanang gawin ng Echo. Na gawin 12-0 ang kanilang streak. Naalala ko, kinas mo yun. Oo. Hindi ko alam kung ikaw yun, pero basta, kinas ko rin ata yun sa English. Correct. And sinabi ko doon, sabi ko, the streak has been broken. Ganoon ako. Tama. Kasi English eh. Oo, kasi English. Kasi English. At ngayon, sinasabi ng RC dito, baka pwede mong sabihin ulit. Baka pwede mong sabihin ulit. Kasi 4.7k ang kalamangan namin. Yun na nga. Literal, outplay nila ang Echo sa lahat ng banat na gagawin ng Echo. Kumbaga sa boxing, sasapak ng kaliwa, na-dodge, tapos biglang may uppercut pala. Ganun yung ginagawa ng RC. Malaipo Makonotsi. Ipo Makanotchi. Kumbaga, Dempsey roll. Dempsey Yun roll. na lang ang hinihintay nila dito as RSG, stats-wise, they've managed to take all of the turrets bukod sa inhibitors. Kaya naman, very confident sila in roaming around the enemy territory doon mismo sa jungle na kailangan alagaan ng Echo. Habang meron pa silang inhibitors, hindi sila pwedeng magpadalos-dalos. Nakopya naman itong si Sanji ng kanyang Netherrealm. So that gives him an utmost chance para makabawi at para masustain yung kanyang team fight. Pero halos 5k na yung lamang ng RSG. So at least that's one full item na lamang ngayon ng mga Raiders. Isipin mo, look at the minimap as always kapag ikaw ang pagkalaban mo ang Raiders kasi si Nuts pwedeng mag-come out of nowhere. Hindi naman siya yung type na nagsisplit push eh. Yup. Si Nuts yung type na biglang may flank pala sa likod na yung pagka-flank biglang sasabog ka na lang kasi nga masakit pala yung daming shoutout niya. Oo. And in addition to what you've mentioned, kita natin ngayon na nandito. Kumbaga, yung Echo magkakasama. Kasi alam nila na yun yung strength nila. Meanwhile, both 1-1 and the Pakito kanina, nagpupush sila ng waves on the top side and the bot side para mas lalo silang lamang once na dumating yung Lord na lalabas in under 15 seconds. So kailangan nilang maalagaan ito. Make sure that the waves are controlled. So ang ginagawa ngayon ni Sanford and itong si Benny Cutie ay nagpupunta sila sa side lanes. However, si Nuts kasi yun yung advantage niya against the Phobius. Yes, lamang yung Phobius pagdating sa mga team fights kasi may 1-1 yung Pakito sa kabila. Pero si Nuts, yung Pakito, sobrang lamang niyan pag kailangan mong pupunta ka lang. Parang hindi ka nagdadash. Oh! Sino na Divine Judgment? Si JP at hindi na umabot ng Netherrealm doon. 4-on-5 situation. Nasa bandang likod si Nuts. Kung titignan mo dito, ang
ang minimap. 14k ngayon ang Lord. Bumaba na lang si Eman dito. Kumugusto ng stacks habang tumatalon-talon na Sa likod, Sanford. si Nats. Naku, si Nats binabanatan yung Claude at wala nang magagawa pa. Oy, si Pero si Carl pa rin ang makakakuha ng Lord. Clutch steal. Pero enough time ba yon para sa side ng Echo para ma-survive ang pwedeng endable moments sa laban na to dahil monster kill na si Demon Kite. Cause tonight, we fight, says Demon Kite. 14-3, 5k gold lead at wala na rin yung Lord ng gano'n na lang. Demon Kite says, kuha niyo yung Lord. Ay, sige, supapak pa tayo ng very, very slight Benny Cutie. Naglatag ng Wind of Nature and also using the BMI para makatakas. Pero siya at si JP na lang ang natitira at kailangan nilang ipalag itong sitwasyon na to. Dahil bagamat wala pa yung Lord, may wave na ang side ng RSG. Gusto na nilang i-go. Ay, go na ata talaga. 1-1 Prio Tower na lang. Outplay is real. RSGPH, Crucial Divine Judgment onto JP. Netherrealm na ninakaw ni Sanji. Di na rin gumana. All in RSG. ML na ML para dito sa MPLI. RSG making the necessary plays possible. And when you think about it, yes, nakuha ng side ng Echo yung Lord. Buti na lang at nakuha nila yon dahil kung hindi, posibleng matapos na ng RSG itong laban na to. So they still have a fighting chance. However, kita natin sa player gold, it's been Eman and Benny Cutie na medyo naaalagaan pa ng konti. Meanwhile, si Sanji kumakopy na naman, lumatag na naman. Uy, grabe! Echo Express sila ang nauna dito this time. Netherrealm inactivate na. Sabay naman normal lang si Benny Cutie. Sabay Demon lipad-lipad para kay Sanford. Binabanatan niya lahat. Tignan natin kung may magagawa pa ba ang Echo dito. Nag-out ngayon ng RSG. Biglang Echo pa yung nagpupush. Ano nangyari dito? What is this? Nawala si Light. But Echo, wala silang minion. Isa lang. Can they push this? Hindi tumama yung final slash. Magkukol ang Echo ng back ngayon. That is exactly what they want and they're willing to do. Meron na silang next wave. Nag-conceal na naman para makagamit ng konti. JP, nag-aabang ng tamang angulo pero wala pa siya nung tamang sangka para maluto yung final slash and lead RSGPH to their demise. So RSG, medyo napabakaway ng konti. Meron silang inhibitor pero Echo, nakahanap ng tamang pick-off. Kung sino yung merong kit pang pick-off, yun pa yung nagamitan ng pick-off. Siya yung na-pick off. Siya yung na-pick off. Si Light. Si Light nga. And that was so crucial dahil nabigyan ng space ngayon yung Echo para makahinga. Binigyan sila ng room to breathe dito sa next 40 seconds para makapag-set up just in case pwede pa silang lumamang. Kasi all throughout this game, ang laging nakakakuha ng kalamangan kapag team fight ay RSG na dumedepende din sa kanilang mga positioning. Ngayon, mapipitas ba ulit si Light? Makakakuha kaya ulit ang Echo ng magandang setup. Aqua is now with the Divine Glaive. Ang katina niyan, pare. Divine Glaive plus the purple buff na ibinigay sa kanya ni Demon Kite during that interaction. Di pa namamatayan. There is a possibility para sa Echo na mabaliktad ang sitwasyon completely. Number 1, kailangan makuha ni Sanji yung Netherrealm nitong si Aqua na ngayon ay nagpapakita naman sa mapa. Number 2, there has to be a way na mauna sila in terms of pick-off. Kailangan nilang maungusan si Light na meron Divine Judgment. And then number 3, Carl TZ just needs to get the Lord once again. Nakuha na niya ng 2 beses. Ano pa ang isa pa? Naka-steal na siya ng 2 beses. Isa pa daw, sabi ni Carl, kaya ko to, retry. Retry is live, sabi ni Carl. Okay, kinuha na yung Paramis ult na kay Sanji. Hoy, babanatan ba dito? Si Nats yata. Si Nats? Okay, uma-out si Nats. Dumidepensa lang muna Sanford. Malefic Roar onto Nats sa paggamit na rin ng sprint. Okay, si Nats. Reset muna sa dalawang team na to. Golden Staff on Eman. For the 1-1. Ayun na. Okay, naku, binabanatan na si Carl. Carlito, naku, hindi na mamaya Brazers Rat! Oh! That was a clear miscom, pero mukhang ilalaban pa rin ata ng Echo to. Dahil normal na lang si Benny Cutie dito sa ng Lord. Habang si Sanford hinahabol, wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Eman. Tumatalon pa rin siya. Sanford for the blazing duet mula sa Bagyo! Benny Cutie! Inaabangan siya ni Nats dito. Nats! Uppercut! Ipumako Nachi! Nats, iba na lang minanatan niya. Nag-Winter Dungeon Suppress! And Sanji is down 2-2. Down for the count. Benny survives. Magdedepensa na lang muna si Benny. Nandito si Carl TZ. Puno na ang buhay ni Carl TZ. Hindi ko alam kanina walang buhay yan. Pero nagulat na lang tayo. Puno na ngayon. At ngayon, 16-6. 3v3 situation.
6 ang natitira, 3v3. At nagbaback away ang iba sa mga members ng Echo at nakapwesto ang RSG. Gusto na makabawi ni Demon Kite with this one. Carl TZ nagpakita na rin. Sinasay na papaligiran, meanwhile, napapagamit na sana ng Appraiser Slash pero hindi pa rin pala. May mga It's immortality. JP, Carl TZ, Aqua, and the rest of the members of RSG na gustong makabawi sa laban na to. They want to go for it as well. Carl TZ, right over here, nasisipat niya yung posibleng puntahan ng Lord. Nababaliw na Hindi yung niya Lord. alam. Yung Lord, hindi na alam. Sino Hindi ba na atakin alam. ko? Sino ba atakin ko sa inyo? Kumbaga, ano ba talaga? What is it? What is it talaga? Ay, Don't me. Sabi ng Lord, Don't at me. Don't at me. Kanina, Don't at me. Kanina pa kayo. Bad beats naman kayo. Oh. Pinasay ko lang ni Carl at ni Demon Kite. wait lang, men. Merong isang ano, parang mishap sa side ng Echo kasi nakakalimutan natin na laging walang isang inhibitor doon sa may bandang itaas. Oo, so kaya- napupwersa kagad si Sanford na pumunta doon para mag-assist. So medyo nalilate yung Echo sa team fight and Oo. RSG is trying to force this one out. Gusto talaga sila doon kasi nga may ano may... Tsaka may nuts pa doon na May nuts itutulak pa. niya lang. Pwedeng normalin niya lang ng isang beses yan eh. Kaya lalamang na sila sa macro. Sa mapa. Naku, babanatan si Carl. Ay, kaya ata liparan! Op! Siguro kung ibang player yun, niliparan na yun. Oo, kaso kasi Kaso naka-emo eh. si ano yan eh, si Eman yan eh. Si Eman. Eman yan eh. Si Hindi naman Eman. ako yan eh. Tsaka sa bagay, ikaw pala, the ibang player being Ibang player you. yan, ibang player. Oo, Oo, oo. bilang ikaw, Being bilang me. ikaw. Ay, nakakonceal, men. Oh, Napigilan okay. si Light. Final sweep, laban na lang daw kay Light. Sabi dito ng side ng Echo, sabay out para kay Benny Cutie. Okay, nasa likod si 4D. Si Eman ngayon, babanatan niya. Air 4D! Ang ating nakikita. Grabe, demonic force si Eman tumatakbo. Eman kumikripo. Rock, Devil, rock, Devil, rock. Sabi ni Sanford, laban na lang daw. Sabi ni Benny Cutie, nandito lang siya sa Batanggeti. Nabangan siya ni Nats. Habang nandun yung Blazing Duet, pero na-cancel! Cancelado! Cancel ka, boy! Tinipid talaga yung Divine Judgment. At doon, 4 ang nawala sa Echo. Light with the Divine Judgment to cancel the storm. Oh my goodness! Yung pagpapaulan ng bala naging diferensya para sa side ng Echo at RSG. Sumusugod na rin. Si JP na lang ang natitira. Ay! And it is looking over sa final naman. pull. Para dito kay JP ay wala nang magagawa pa as it's RSG na makakakuha ng game number 1.